Hindi ko pa afford ang KitchenAid na stand mixer. Ano nga ba ang best affordable alternative? Kung ito ay natatanong mo sa sarili mo, then this honest review is for you. Kasi today, susubukan natin ang Kiowa 4530 na stand mixer sa paggawa ng tinapay. Gaya nito. Ayan, ito yung ating finished product. Para matulungan kang mag-decide kung worth it ba na mag-invest dito sa mixer na ito. Kasi di hamak na mura siya kesa sa KitchenAid, pero hindi rin siya maliit na halaga. Sa website nila, sa Kiowa, 13,500 siya. Pero sa Shopee, nabili ko yung sa akin ng sale na 7,166. And I know, madalas na may ganong offers sa Lazada at saka sa Shopee. Na-try ko na rin yung mas murang mga mixers, stand mixers like yung Simplas. Meron din akong honest review about that. Pero in summary, ayun nga, pag yung Simplas, wala siyang low speed. Yung speed 1 niya, mabilis na agad. Okay? Kaya, naghanap pa ako ng, kumbaga next level pa na stand mixer kasi importante yung low speed pagdating sa paggawa ng tinapay. And yung low speed, yan actually yung nagpapamahal sa mga mamahalin na stand mixers. Yun yung nagpapakita ng high quality rin. Hindi yung wattage. Medyo, kasi misleading yun eh. For example, yung Simplas, it's 1,300 watts. Yung Kiowa, 700 watts. Tapos, yung KitchenAid Pro, yung malaki talaga, yung tumataas yung bowl niya, na 6 quarts yung laki ng bowl, ay 575 watts lang. Wala dun sa wattage yung quality o yung power ng mixer. Ang mahalaga talaga is yung tinatawag na torque. Ano ba yung torque? Ang torque, basically, yun yung lakas ng pag-twist ng inyong mga mixer. So, the higher the torque, the more powerful yung pag-twist, mas kaya niya yung mga mabibigat na dough, yung mga lean na dough, at ayun, mas efficient din siya. Ayun, so, harap. Ayan, so check out natin ngayon yung speed nitong Kiowa 4530. Ayan, so yan yung number 1 niya. Meron siyang 6 na speed settings. Number 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, not bad. Maganda yung gradation ng mga speeds niya. So, very slow naman yung kanyang first, no? Maganda yon. Maganda yon, lalo na for bread making. Tapos, isang bagong mapapansin nyo, okay, hindi siya gumagalaw, hindi siya nagwo-walk gaya ng ibang mga stand mixers kasi meron siyang suction sa ilalim. Very helpful na accessory yan kasi naranasan ko na mabagsakan ng mixer from the table kasi umalis ako saglit tapos yun nga sobrang nag-walk siya tapos hanggang sa nalaglag na siya. Yun, unfortunately. Again, very helpful. Tapos pagdating sa build, ito po ay gawa sa die-cast aluminum, yung body niya, at saka yung mga attachments niya. So, ito yung paddle attachment niya. Ito yung kanyang whisk attachment. Tapos yung dough hook niya nasa hugasan. Ayan. Tapos ito, parang steel siya. Tsaka may mga parts dito na steel naman siya. Itong ganitong build, expected siya sa mga mixers na under 15,000 pesos. Yung mga stainless steel na mixer, nagsa-start yan sa 25,000 pesos pataas. Tapos, ang mga bagay pa na kailangan natin malaman about this mixer is yung capacity ng kanyang bowl. Ito pong bowl ng Kiowa 4530 ay 6.5 liters. At kung ima-maximize mo siya, about 8 kilos ng bread dough yung pwede niyang laman. And 5 kilos of flour yun. Bale. Pero, sa actual, hindi siya pwedeng punuin ng ganon. No? So,
sa actual, ang maximum capacity nito is about 1.5 kilos of bread dough lang. At yun nga yung itetest natin ngayon. Dapat, bago nyo siya ilagay dito or patakbuhin dito, nahalo nyo na siyang mabuti. Nag-try ako na parang i-dump lang yung mga ingredients lahat dito, tapos yung tubig, ganyan. Pero, hindi niya nakukuha yung lahat ng harina, lalo na yung nasa ilalim. So, yan. Haluin nyo lang to. Tapos, lagay na natin yung ating wet ingredients. Make sure haluin na or mamoisten na lahat nung flour bago nyo siya tatakbuhin dito. Nakakapagod. Kaya talagang very helpful kung meron kayong stand mixer. Hindi ko ma-recommend na gumamit ng hand mixer para sa dough. Masisiraan kayo ng motor talaga. Nagawa ko na yan. Sira yung hand mixer ko. Dahil sa ginamit ko siya pang bread. Ayan na yung ating dough. Pansinin nyo, ito po yung level ng malalim yung attachment dun sa bowl. So, it's about parang almost 3 inches yung lalim niya into the bowl. Unlike pag nakita nyo yung KitchenAid, parang itong part na to ng attachment, nasa taas siya ng bowl. Dun pa lang, malalaman nyo na hindi nyo pwedeng isagad yung dun sa volume ng bowl, yung dami ng bread dough na ini-need ninyo. Kasi, yun nga, kita nyo dito. Ibig sabihin nun, pag dinamihan nyo yung dough nyo, aabot na dito yung bread o yung dough. Ayan, which is not good. Pagdating sa kneading efficiency, based sa manual nakalagay, ang recommended nila na speed for bread making is 1 to 3. At hindi ka pwedeng mag-exceed ng 10 minutes na tuloy-tuloy na nagmamasa. So, based sa experience ko, it took about 15 minutes. So, nag-stop ako at 9 minutes, tapos an additional 6 minutes sa speed 2. So, ganun katagal yung pag-knead nung dough. It's definitely mas matagal compared sa mga heavy-duty na mixers. Kasi sa mga heavy-duty mixers na very efficient yung kanilang, kumbaga yung pag-rotate nila, ganyan, tsaka powerful nga yung torque nga nila, about 6 to 8 minutes lang yung kailangan sa pagmamasa. So ito, umabot nga ng 15 minutes. Tapos, pansin mo na nagsustart ng mag-init yung kanyang body. No, at around yun nga, 10 minutes, nagsastart na warm ito. Hindi naman mainit na mainit, talagang nagwa-warm lang. Pati yung may exhaust kasi dito sa likod, mainit na yung nilalabas niya. So, yun yung napansin ko dito sa Kiowa 4530. So, tanong, worth it ba na mag-invest dito? I think it's worth it at 7,000 pesos. Hindi, ayun, hindi sa 13,500 pesos. Kasi, alam ko, meron pang mga ibang brands like Hanabishi na comparable dito na yung price niya talaga is nandun lang sa 7,000-ish pesos. Yun yung price para sa akin na, kumbaga, fair para sa mixer na to. And I think, yun din naman talaga yung nasa isip ng mga ng Kiowa. Kaya nga lagi siyang nakasale, yun talaga yung price niya. Kumbaga, parang binibigyan niya lang, parang marketing strategy niya lang yung nag-price siya ng 13,500 pesos para dito. Pero yun nga, lagi namang yun nga, may sale like, it's around 7,000 to 8,000 pesos. So I think it's worth na dun sa price na yun, sa mga nagsisimula na small business owners. Kasi alam nyo na, nakakapagod talaga na magmasa ng tinapay and this would be very helpful yung magkaroon ng ganito. Kahit na 15 minutes pa yan. Ayun po. I hope this helps. And don't forget to follow for more. So, ulitin!